Ito guys, may gagawin tayong isang Huawei P20 Pro. Ang problem nito ay patay. So, susubukan natin kung paano natin paggaganahin. So, gagamit ako dito ng power cable. Tapos, power supply para malaman natin kung grounded ang motherboard o hindi. Ayan, check natin. Ayan, grounded siya. 155, 56. Ayan. 154, 55. Ibig sabihin half shorted ito guys. Ang gagawin natin ay scanner ang gagamitin natin para malaman natin kung ano yung sira ng motherboard. So ito yung tamang procedure para malaman natin kung half shorted. Kasi pag mga full shorted, ang nakaka-detect niyan ay yung tawag dito short killer. Ang half shorted, thermal scanner ang pwedeng mag-trace para malaman natin kung saan banda. Ayan, may umiinit dito sa may power amplifier. So automatic to guys, pag half shorted, nagpapalit tayo ng IC pag half shorted. Ito tinuturo niya na guys, so sa may power amplifier yung umiinit. Kailangan makalas natin yung pinaka frame para makita natin kung ano yung error niya. Pag ganito guys, yung mga half shorted, pinapatay ang battery. Yun ang problema natin. So, depende na lang. May battery na napapagana pa, may battery na hindi na gumagana. Pag na sobrahan na talaga siya ng init, ayan, hindi na siya gumagana. Yun yung kadalasang error. Pero yung iba, nakukuha sa ano lang. Kung meron kayong short killer, yun ang ginagamit na pangbuhay dun sa battery. Kasi ganun yung ginagawa ko. Yung short killer ko maraming purpose. Pag full shorted, nakaka-detect. Yun ang ginagamit ko. Pag half shorted kasi, hindi halos natitrace ng short killer. Pero dito sa may power supply, mabilis niya ma-detect yung half shorted. Pag full shorted naman, ay hindi niya halos nakukuha. Yun ang pagkakaiba. So, tatanggalin muna natin to guys. Yung pinaka-frame para makita natin yung pyesa, kung saan banda yung pyesa na may sira, para lalagyan natin ng rosin flux, tapos dahan-dahan natin pataasin yung voltage ng power supply natin to 5 volts para mabilis natin mapalabas yung totoong sira. Yan. Ingat lang yung mga ganito guys, yung ginagawa ko, iniingatan ko yung bawat kanto kasi minsan masyadong delikado pag may natamaan kasi tayong capacitor dito. Pag natamaan ng cutter, nagkakaroon ng grounded, dagdag additional na sira yun. So, iingatan natin na hindi magkaroon ng basag yung mga capacitor para hindi magdagdag ng ground. So, yun pinaka-importante guys. Shoutout pala guys sa may-ari nito, kay Boss Renante Manuel. Shoutout sa inyo sir. So, I hope na makita ninyo na ginagawa natin yung unit nyo. Pag available yung mga pyesa, yung mga paggawa sa akin guys, yun nagagawa agad. Ang problema lang natin, sa ano kasi ngayon, sa mga power IC, lalo pag Samsung, Huawei, sablay talaga. Ang dami ko noon na order na mga pyesa, na mga power IC. Pag nilapag mo, sablay, hindi gumagana. Yun ang problema talaga natin. Lugi yung technician pag ganun. Sa akin kasi guys, lugi ako pag ganun. Kasi binabayaran ko na yung pyesa na bago, tapos ilalapag mo, hindi tumutuloy yung supply, ibig sabihin sira. Yun ang lugi yung technician talaga dahil nag-aabono. So hindi naman sinisingil yung may-ari kung ano yung pyesa na pinalitan. Ang technician talaga nagsasaper. Ang technician ang nalulugi dito, hindi yung may-ari ng cellphone, kasi yung technician namumuhunan ng pyesa. Para sa akin guys, ako kasi namumuhunan din ako. So doon ako nalulugi pag hindi gumana yung pyesa. Na ilagay mo na siya tapos hindi gumana, yun sablay. So ito yung umiinit guys. Lalagyan natin ng rosin flux. Titingnan natin kung masusunog yung rosin flux. So gagamit tayo ng 4 volts. Tapos paangatin natin ng 5 volts para dahan-dahan na siya. Ayan, dahan-dahan na. Nagkakaroon ng sunog sa bandang gitna. Ayan, ibig sabihin, ito yung may sira. So, ayan. Amplifier to guys na IC. So, papalitan natin ito.
Ibig sabihin, half shorted to. Ang sakit nitong unit na to, pinapatay niya yung battery. So, yun yung kadalasan na error ng amplifier. Ang nagko-cost naman to guys, pag laging matagal na nakababad, na naka-mobile data, tapos naka-games, yan, madalas bumibigay talaga siya. Hindi katulad pag wifi, ang wifi kasi, ibang section naman yun, ibang IC yung pinapalitan natin. Yan. Tatanggalin natin to, papalitan natin ng bago para mag-back to normal na siya. Yung mga ganitong IC kasi guys, yung mga nagtatanong sa akin saan ako nakakakuha. Meron sa Shopee, meron sa Lazada. Basta yung serial lang, yung pinaka-code sa likod ng IC, yun ang hanapin ninyo. Kasi marami nagtatanong sa akin. Meron mas makakamura kayo kung meron sa Shopee kasi may mga voucher yan na mga free delivery, mas mura. Yan. Kasi yung iba kasi guys, pag sa mga supplier, medyo mahal yung mga pyesa, di katulad ng sa mga direct tayo na mainland China, mas mura siya. Tapos tingnan nyo lang yung ratings kasi kung wala pa kayong talagang store na alam na mura, check nyo lang yung mga ratings, meron mga mura dyan, tapos makita nyo yung ratings maganda, 5 star, maganda yung ganun. So, swertihan lang talaga guys na good yung pyesa. Kasi kahit may magandang ratings, tapos pag nilapag mo, ayaw gumana, yun talaga yung error natin. Kaya doon talaga lugi yung technician. Kasi ako ganun ako pag kahit yun na yung sinabi nung scanner, pinalitan mo na siya, ayaw pa rin, ibig sabihin, maaring sablay yung parts na nakuha mo. So, yun yung talagang pinaka-error ng isang technician, yung abono. Laging nag-aabono ng pyesa. So, yun ang hindi naintindihan ng mga customer na may mga customer na nagmamadali. Tapos, hindi nila alam na yung technician lugi na bili ng pyesa. Tapos, hindi gumagana dun sa unit. Doon talaga ang pinaka-sacrifice ng technician na pag namumuhunan ka, 50-50 ang labanan dahil minsan ang pyesa na nakukuha ng technician hindi nagwo-work, walang mga program, doon lugi talaga siya guys. Kaya maganda kung may mga nabibili mga lumang board, mga sirang board, doon lang kukuha ng mga capacitor, mga IC. Mas malaking advantage din. Di katulad pag paisa-isa kasi sablay. Ito guys, tatry na natin. Tingnan natin kung may grounded. Wala na siyang grounded. So, yun lang ang pinalitan natin. Natanggal na yung grounded. Ayan. I hope na makatulong yung idea na binigay ko sa inyo guys sa mga bagong technician. Para makamura kayo, dun Lazada at saka Shopee meron. Basta lagi nyong titingnan yung code ng IC sa likod. Yun lang ang palatandaan. Yan lang naman ang Kasi para mas makamura kayo. Kasi dito sa Pilipinas, may supplier nga naman. Pero doble-doble triple pa ang tubo. So, pag siningil mo ng 1,000, wala pa sa lagpas-lagpas na yung puhunan sa 1,000. Ang customer, hindi mo na masingil ng ganong halaga. Dahil napakamahal ng pyesa, siyempre, lugi naman yung technician kung singilin niya na 1,000 tapos ang puhunan 1,200. Nakakaawa din yung tao pag mahal masyado yung pyesa. Kaya yung technician talaga naghahanap. Sa akin guys, naghahanap talaga ako na mas mura para pag nasingil sa customer, hindi ganun kamahal. Ayan na guys, nag-power na siya. Napagana na natin. So, ibig sabihin, yun lang talaga yung error ng motherboard. Ang kagandahan dito kasi guys, sa pag-scan, marunong ka tumingin kung ano yung laging nasisira. Hindi ka agad-agad kung ano yung tinuro, yun ka agad, hindi. Pabaliktad-baliktad mong gagawin yan para malaman mo kung saan yung error. Ayan, buhay na siya. Kaso may password, hindi natin matatry. So, kay Boss Renanti, salamat sir sa tiwala na binigay ninyo. Gumana na yung 2 unit ninyo, pero ito lang ang binlog ko dahil may ginagawa pa ako. So, see you in the next video ulit guys. Maraming salamat.